Another vlog, another kwento na naman ng aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog nga, samahan niyo ulit kami sa simpleng kaganapan na aming ibabahagi sa inyo. Naisipan ko nga gumawa ng tinapay para sa aming almusal ngayon. Pagkagising ko nga, inihanda ko lang lahat ng ingredients tapos nagsimula na akong magluto. Pandiko ko nga pala ang aking gagawin. May nakita nga akong nyog na kinayod sa supermarket, kaya bumili ako para makagawa ng tinapay. Tinost ko nga lang saglit ang nyog at nilagay ko na rin ang butter. Nang matunaw na nga, sinunod ko naman ang asukal. Kung wala kayong brown sugar, pwede din naman ang puting asukal. Hinalo ko lang ng hinalo hanggang sa matunaw din ang asukal. Panghuli nga, nilagay ko na rin ang gatas, hinalo ko lang ulit hanggang sa maging okay na. Ready na nga ang filling at ganito ang magiging itsura niya. Kahit ito nga lang sobrang sarap na at pwede rin ipalaman sa tinapay. Ngayon nga, gagawa naman tayo ng dough. Naglagay nga lang ako ng 2 cups of flour, 1 cup of sugar. In-strain ko nga lang para hindi na sumama yung mga buo-buong asukal. Nag-add na nga rin ako ng yeast at nilagay ko na rin ng baking soda at naglagay din ako ng pinch of salt. Nang mailagay ko nga lahat, hinalo ko na rin at nag-add na rin ako ng 1 cup of water. At kung sa tingin nyo kulang yung tubig, mag-add lang kayo ng paunti-unti. Pag ganyan na nga ang dough, add nyo na rin ang butter ng paunti-unti at dapat room temperature lang ito. Imasa nga lang natin hanggang mag-window pane. Madali lang naman nga gumawa ng tinapay, ang mahirap lang talaga ay ang pagmamasa. Kasi kailangan mo talagang magmasa ng 5 to 7 minutes at dapat dire-diretso lang. Katulad nga niyan, wala tayong dough mixer. Pero sabi nga, pag gusto mo ang isang bagay, talaga namang gagawa ka ng paraan. Kaya kung makikita nyo, sa chopping board lang ako nagmamasa. Kaya talaga namang hirap na hirap ako. Nang maging okay na nga, nirest ko lang for 1 hour hanggang mag-double ang size. After 1 hour nga, pinortion ko lang at nilagyan ko na ng filling. Di ko na nga na-videohan at nagmamadali na ako para maisalang na din at makakain na. Nirest ko nga lang ulit ng another 30 minutes. Habang naghihintay nga, naglalaro naman si Di at si Kuya. Medyo late nga siya papasok ngayon. Busy nga sila kaya siguradong late na naman siya makakauwi. Natutuwa nga ako na kahit papaano nabibigyan pa din niya ng oras ang mga bata para makapaglaro. Kahit sobrang busy niya sa trabaho. Ang mga bata nga pag may pasok ng daddy nila, lagi talagang magtatanong kung anong oras uuwi. Halos araw-araw talaga papasok siya ng maaga at sobrang late na din talaga uuwi. Minsan lang talaga siya nakakapasok ng medyo late. Kaya talagang sinusulit niya sa mga bata. Balik na nga tayo sa tinapay. After 30 minutes nga na maging okay na, tinusok ko lang ng tinidor para di pumutok pag niluto na. Nag-crack nga lang ako ng isang egg at pinahiran ko lang ang tinapay. Pagkatapos nga, sinalang ko lang din sa air fryer kasi wala naman akong oven. Kaya sa mga mamis dyan or nanay dyan na walang oven pero may air fryer, try nyo na din gumawa ng tinapay. Pero kung pareho nga din kayong wala, pwede naman sa kawali. Basta mahinang apoy lang para di masunog at babantayan nyo din. Itong ang niluto ko sa kawali, medyo nasunog ng konti. Nang makaluto na nga kami ng ilan, nag-almusal lang kami mabilis kasi papasok pa nga si Di, kaya di na rin nakapag-video. Nang makapasok na nga si Di, sinimulan ko naman ang iba pang gawain dito sa bahay. Ang daming ang oil na dumikit sa tiles dito sa kitchen, kaya ito muna yung inuna kong linisin. Pag mga ganito nga, ang hirap talagang linisin. Buti na lang may nabili akong multi-purpose cream. Natutuwa nga ako kasi natatanggal niya talaga ang mga dumi at mga mancha. Pati nga induction, kinuskus ko na rin, pati yung wall kasi ang daming talsik ng oil. Simula nga nung dumating kami, ngayon ko lang din nalinis tong parting itaas. Kasi nga buntis din ako at nung nanganak na, hirap din kasi may baby at wala namang talaga akong katulong. Sabi ko nga, si Di, papasok ng umaga, uuwi ng gabi. Kahit ganon, thankful pa rin ako kasi nakayanan ko lahat. Thank you Lord kasi pinagkalooban niya ako ng lakas ng katawan
at kakayanan para maalagaan ang aming mga anak. At the same time, magawa lahat ng mga gawaing bahay. Alam naman natin na ang trabaho ng isang nanay ay hindi talaga madali. Kaya sa lahat ng mga nanay na nanonood, kaya natin to, laban lang, basta para sa pamilya ay wala tayong di kakayanin. Kaya sa mga nanay na patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya, ramdam ko ang pagod ninyo. Yung puyat, yung pag-alala, yung mga araw na kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin tumayo dahil may umaasa sa'yo. Hindi talaga madali ang maging nanay, walang pahinga, walang day off, at higit sa lahat, ito yung trabahong walang sahod. Sa bawat pagod natin, alalahanin natin na may mga anak na lumalaking matatag at maayos. Ang bawat sakripisyo natin ay may kabuluhan lahat. Kaya kung may araw na napapagod ka, naiiyak ka, o parang gusto mo nang sumuko, pray lang at huminga ka lang. Tapos, laban ulit. Tinanggal ko na nga lahat ng mga gamit para lahat din ay mahugasan. Para lahat nga ay malinis. Masarap kaya sa mata pag maayos at malinis ang bahay. Kasi ako, pag nakita ko talagang makalat at madumi ang bahay, ay talaga namang hindi na ako mapakali. Lalo pag may mga bata ay talaga namang hindi maiiwasan ang magkalat. Ang maganda naman, pag nagkakalat ang mga anak ko, hinahayaan ko lang. Kasi after naman, magliligpit sila. Sabi nga, okay lang na magkalat ang mga anak natin, basta walang sakit. After ko ngang makuskus lahat, pinunasan ko lang ng towel at ngayon nga makikita nyo naman ay malinis na. Sinunod ko na nga rin lahat ng mga hugasin, pati mga toyo, suka, oil ay pinunasan ko na din. Nang makatapos nga ako, ibinalik ko lang din lahat at kung makikita nyo talaga, napakaganda at napakasarap naman talaga sa mata pagka malinis ang bahay. At talagang gaganahan kang magluto at sisipagin ka talagang gawin ang mga gawain mo sa kusina. Dagdag pa dito ang napakagandang view sa labas. Napakaganda nga ng panahon dito ngayon sa Oman. After ko nga matapos lahat sa kusina, nagpunas lang din ako ng table. Then after, pinaliguan ko lang din ang mga anak ko at nililisan ko na din ang kanilang tenga. Si baby nga, antok na nga din dyan. Late na nga din kaya after neto, patutulugin ko na siya. Si kuya nga, laging napagkakamalan na babae. Kasi mukha rin naman ngang babae. Pero lalaki po siya, mahaba lang talaga ang buhok niya. Sinuklayan ko na nga din si baby Dos at nililisan ko na rin ang kanyang tenga. Naiyak na nga ang baby kasi antok na kaya kinarga ko lang para makatulog na. Buti nga ngayon di na nadede pag pinapatulog. Kunting sayaw lang, tulog na agad. Nang makatulog na nga, kumain lang din ulit ako ng tinapay kasi nagutom ako sa paglilinis. Hindi nga masyadong umalsa ang do pero okay na din, masarap naman. Medyo marami nga din ang nagawa kong tinapay at meron pa ngang nakasalang sa air fryer. Unti-untiin na nga lang kasi baka matagal na namang makagawa sa sobrang daming gawain at medyo mahirap nga din maghanap ng kinayod na niyog. Si Di naman nga hindi naman ganun kahilig sa tinapay kaya ako lang din ang kakain nito at siguro yung mga bata siguro mga 1-2 piraso lang. Kumain nga din si kuya at feel niya pa talaga. Masarap nga daw. After ko nga magmerienda, nagprepare naman ako ng lunch namin. Ito nga yung prepare ko, pinakbet,
at paksiw na tilapia. 2 putahe na nga ang niluto ko para sa mga susunod na araw hindi na ako magluto. Ilagay ko lang sa ref and then magtatagal naman ito ng mga ilang araw. At di na nga ako nakapag-video kasi nga nagmadali na ako at gutom na ang mga bata. Jesus, I can't in Jesus' name, amen. Pagkatapos nga namin kumain, dito naman ako sa toilet maglilinis. O diba? Talaga namang parang walang katapusan ang trabaho ng isang nanay. Di nauubusan ng gawain. Kaya di biro maging nanay. Pero syempre sa kabila ng lahat, masaya naman ako kasi magkakasama kami, naalagaan ko ng maayos ang mga anak ko at naasikaso ko si Dee sa mga kailangan niya sa pagpasok niya at yun ang pinaka-importante. Talaga namang lahat ng pagod mo mapapawi kasi magkakasama kayo. May kwento ko nga lang ulit, plano talaga namin pagdating ko dito magtatrabaho ako. Yun nga lang, may malaking blessing na dumating sa amin at yun ay si baby. Dahil nga sa mahal ng cost of living dito, parang hindi kayang isa lang yung magtatrabaho sa pamilya, lalo may 2 kaming anak. Pero sabi nga, wala talagang imposible kay Lord. Kasi kahit hindi naman ganun kalaki ang sahod ni Dee, pero talaga nang napagkakasya namin sa araw-araw. At syempre sa tulong ng grasya ng Panginoon, ay talaga namang nakakasurvive kami. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at itaas at isuko mo lahat sa Kanya, mararamdaman mo na parang ang gaan ng buhay. Dati nalulungkot ako kasi wala akong trabaho, parang hindi ko magawa kung ano yung passion ko. Then later on, pinarealize sa akin ni Lord na kahit wala pala akong trabaho, yung maalagaan mo ang mga anak mo at magabayan mo sa kanilang paglaki, isang napakalaking blessing na. Kaya sa buhay natin, huwag nating hanapin kung ano yung wala. Hanapin natin kung ano yung meron tayo. Sigurado, matatagpuan mo ang saya. At doon, makokontento ka. Sabi ko nga, wala man tayong trabaho, pero yung trabaho ng isang nanay at talaga namang walang makakatumbas noon. Thank you Lord, kasi maraming nanay ang nangangarap na sana makasama nila yung mga anak nila na hindi na kailangan lumayo para lang ma-provide ang mga pangangailangan. Isa din ang pinagpapasalamat ko sa Lord kasi binigyan niya ako ng asawa na talaga namang napakasipag. Pagkatapos nga ng lahat ng gawaing bahay, syempre dapat may me time naman tayong mga nanay. Bilang nanay, dapat meron pa rin tayong time para sa sarili natin. Nandito nga ako sa gym at nag-walking lang ako ng 30 minutes. Importante nga din na kahit papano mag-walking tayo mga 30 minutes every day para patuloy tayong maging malakas at healthy para mas maalagaan talaga natin ang ating pamilya. Ako talaga sinisingit ko kahit mga 30 minutes makapag-gym, makapag-walk, or kung hindi naman talaga kaya ng oras kahit dito sa loob ng bahay, ay pwede kahit squat lang. Hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until our next vlog, don't forget to like, comment, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell for more videos. God bless us all po. Bye!